Hi dear teachers! Ito po ang para sa Kinder Week 4, Day 3. Kompleto na po yan ha. Meron tayong e-games, meron tayong lesson plan, meron tayong PowerPoint presentations, at saka yung ating mga ipiprint na tar papel. Magmula sa title hanggang sa kaduluduluhan na gagawin nyo ay naandyan na po. So, umpisa natin dito sa e-game. Ayan. So, meron tayo ditong e-game, lambak o talampas. Ano to? Basahin ang bawat pangungusap, pindutin ang lambak kung ang inilalarawan ay lambak at talampas kung talampas. So, pipindutin lang itong start. Ayan, tapos number 1. O, kunwari yung bata, bubunot sila, no? Kunwari, bubunot sila ng number. Kunwari, nabunot niya number 2. So, kiklik niya yung number 2. Isang malawak at patag na lugar na nasa mataas na lugar. So, ayan ba ay lambak o talampas? Ang tamang sagot ay talampas. Kunwari, mali sagot ng bata, lambak ang kanyang pinindot. Yan. Every mali na sagot, ito po ang lalabas. Kunwari, tama yung sagot niya, balik siya sa number 2. Sige anak, ulitin mo. Yan. So, isang malawak at patag na lugar na nasa mataas na lugar, ito ay talampas. So, sa tamang sagot, ito lagi ang lalabas. Sa maling sagot, ito naman ang lalabas. Ayan. So, meron tayo dyan hanggang 5 items. Tapos, pag natapos na, pindutin lang yung good job. Ayan. Talagang may excite yung mga bata dyan sa atin. Hindi ko natatapusin tong ating e-game, pero yan po lahat ay kasama dyan. So, dito naman sa ating presentation, ayan, kumpleto yan. Kumpleto yan. Magmula umpisa hanggang dulo. No? So, ito, dun sa ating kinder, ang ating tinakay lang ay circle 1. Ayan. So, circle 1 lang. Pwede nyo po itong i-edit ha. Kung gusto nyo alisin to, ayan. Kaya ko lang po nilalagyan kasi para medyo maiwasan yung pagre-resell at pag-share ng free. Kasi, syempre, pinaghirapan namin po ito. Iniupa ko po ito. Kaya, sana hanggat maaari wala pong pamigay ng files or mag-resell. So, yan, meron tayong munting balik-aral, motivation, naandyan na po lahat. Ayan, pati yung kanilang mga reminders, ayan. Kompletong-kompleto na po yan. Ayan, hanggang sa kwento. Ayan. Kompleto na yan, mga ma'am, ha. Alam nyo, pagka po wala akong makuhang kwento, ginagawa ko, nagkikreate na lang ako ng sarili kong short story. Tapos, related, syempre, dun sa lesson, pati yung mga tanong niya. Yan. Tsaka kung ano yung mapupulot na aral ng bata dun sa story. Yan po. So, dito sa ate, makikita nyo dito sa PowerPoint, meron siyang letter, meron siyang reading, tsaka math. So, isinama ko na yan kasi yan ay for whole day lesson ng bata. Pero, sa ating namang demo, tipo ba, isa lang talaga. Circle time 1 lang. It's either circle time 1 or circle time 2. So, ayan. Kompleto na yan ha, mga ma'am. Tingnan nyo ang ating lesson plan. Ayan. Matutuwa kayo sa ating lesson plan. Kompleto na yan. Ayan. Ang ginamit ko po dito ay 4A's. 4A's lesson plan. So, ano yun? Yun yung A, activity. Ayan. Alam nyo naman yan. Activity, analysis, abstraction, and application. So, kaya kompleto yan ha. Hanggang sa differentiated group activities. Nandiyan nakalagay dyan yung story natin, from motivation, lahat ng materials na kailangan nyo, mga ma'am, na andyan na. Ayan. O, diba? Hindi ka na mahihirapan. At, ang pinaka-importante sa lahat, meron na yang PMES, Annotations on Teaching Strategies with COI Alignment. Ayan, nakalagay na dyan. 1.1.2. Use of technology. So, ano yung mga ginamit natin dito sa ating lesson plan na ginawa? Yan, singing action song. The lesson incorporates a singing action song Onion Lupa, which is accessed through a YouTube link. This demonstrates the teacher's ability to integrate technology in the lesson for a more engaging and interactive experience. E-games, gumamit din tayo. The inclusion of e-games further supports this standard by utilizing technology to enhance learning and make the lesson more interactive. Ayan. So, student-centered itong ating lesson plan. Nandiyan yung ating COI na 1.2.1, 1.3.2. Kompleto yan, mga ma'am. 9 na alignment ng COT ang aking inilagay dyan. So, kaya naman,
hindi ka na mahihirapan. Lalo na yung mga teachers natin na medyo nahihirapan sa technology. Ito na po, at mga walang time sa paggawa. Just spend your precious time with your family and your students at risk. Kami na po ang bahala sa inyong gagamitin. Ayan, ito na nga. Ito na nga yung ating tarpaulin, tar papel. Meron tayo diyang instruction. Kung gusto nyo 2 pages, kung gusto nyo 4 pages, kung gusto nyo 9 pages, ipiprint yung inyong mga tar papel. It's up to you po kung anong gusto nyo. So, usually, yung ginagamit natin ay 4 pages and 9 pages. So, ayan na nga, tingnan nyo ha, pati title. O, gugupitin nyo lang yung title na yan, tapos pagdugsong-dugsongin nyo. Ayan, ang title nito ay Anyong Lupa, Lambak at Talampas. So, ayan yung ating puzzle na gagamitin para sa motivation. Ayan yung ating munting balik-aral. Ayan yung ating group 1 activities hanggang group 4. So, yung ating group activities ay according to their learning level and style. So, syempre, alam naman natin yung groupings natin ng estudyante natin, di ba? So, depende yan sa kanilang learning level and style. And also, we also have here the evaluation. So, evaluation, pwede nyo i-print sa long bond paper. Ayan. Tapos, ito din yung mga gagamitin para sa, ito kasi mga moms dito, ang nakalagay dito, ang talampas. Hanapin at gupitin ang mga larawan ng mga bagay na matatagpuan sa talampas. So, ano yon? Ayan, meron tayo dyan nakalagay, group 1, group 2. Ito pong ating mga pictures dito, may nakalagay naman dyan. Pictures for group 1, sila po ay pipili ng mga pictures para sa talampas. So, group 1 and group 2. Group 1 and group 2. Ayan. So, pipili sila dyan. May nakalagay naman dyan kung kaninong group yan. So, pagkakat nila yan, ikakat nila pati edges ha. Kasi pagkakat nila yan, ilalagay po nila yan dito sa talampas. Ayan. Tsaka dito sa lambang. Ayan. So, para ma-figure out nila kung ano ba talaga yung makikita nila doon sa talampas at sa lambang. And also, kailangan i-connect natin yan sa real world. No? Sabihin natin, sa totoong buhay, ito talaga yan, mga anak. Ayan. O, diba, kumpleto na yan. Wala ka nang gagawin kundi mag-print at magturo at mag-facilitate. Ayan. So, ano pang hinahantay nyo? Mag-message na. Huwag nang mahiya. PM is the key.